So hello po mga kablog, magandang araw po sa inyo at heto po muli nagbabalik. Siyempre, Kyle the Great po para sa panibagong tutorial na ipapakita ko po sa araw na to. So ang ipapakita ko po ay kung paano magpalit ng clutch cable ng Yamaha STX 125 motorcycle mga kablog. Yan po, old model po. So papalitan natin tong clutch cable na to. Yan. So isa sa mga dahilan kung bakit kailangan magpalit ng clutch cable is kapag yung dulo ng mismong inner cable yung bilog, wala na o durog na. So i-explain ko yun mamaya, ipapakita ko kapag natanggal ko na to, tong luma. Okay? So sa pagpalit ng clutch cable mga ka-vlog, dapat mag-provide kayo o maghanda ng mga sumusunod. Okay? Ito. Yan po yung ihanda natin. Una sa lahat, clutch cable replacement. Ito gaya nito, Makoto ang ipapalit kong clutch cable for STX Yamaha. Okay, yan po. Then mechanical pliers po. Pwede rin pong pliers mga ka-vlog. Yan. Tapos all-purpose na langis, extra langis po ito. Then basahan, okay? So mga kabalag, mag-i-start na ako sa pagpalit na clutch cable. Standby lang ngayon. Una sa lahat, kung medyo bago pa yung or hindi pa masyadong batak yung inner cable na to, halimbawa kung hindi pa batak, ang gagawin dyan, gagamit kayo ng mechanical pliers. Sabay po yan bale Sa pag-release dito, i-release natin to or tatanggalin natin tong clutch cable. Kasabay niyan, yung paggamit ng mechanical pliers, ipipit nyo to. So usually ganyan pong ginagawa talaga dyan. Habang tinatanggal nyo na sa clutch lever, yung clutch cable sa kabilang dulo, isasabay nyo to, ipipit nyo pa kaliwa. Yan. Alalay lang Yan. Itong pinipit ko po, ito po yung push lever comp na tinatawag. Konektado yan sa clutch housing, tsaka sa push rod 2. Ipipit nyo yan pa kaliwa. Yan. Dapat medyo malakas po yung gripping nyo dito. Hindi nyo po bibitawan to habang aalis nyo to yung part na to. Habang nire-release nyo dito sa portion na to, ipitin nyo ng pakaliwa. Ganyan po ang ginagawa dyan para yung clutch cable umurong. Okay? Pero kung medyo batak naman o medyo mahaba na yung inner cable mismo ng clutch cable na to, kahit unahin nyo na rito. So, in-explain ko na nyo kung bakit tayo may mechanical pliers para malaman nyo kung para saan ito. Okay? Para dun yan. Pinipihit yan, ginagalaw pa kaliwa. Para po, yung cable na to, itong portion na to, mag-adjust. So pag umurong, mahatak nyo na rito. Yun po ang purpose ng mechanical pliers. Okay? So susubukan ko muna dito sa adjuster. Okay? So pag medyo malangis o magrasa, yun, magpunas kayo ng basahan. Gamitan nyo ng basahan. So itong part na to, ikot nyo muna. Tapos galawin nyo muna to, itong portion na to. Yan. Pag nagalaw nyo na to, counterclockwise, itong isa naman, galawin nyo naman clockwise o pakanan. May linya yan mga ka-vlog Ito. Yung pag-weight na yan, i-align nyo dito. Ipapatay nyo yan horizontally. Yan yung gatla. Yan. Yan po ginagawa dyan. Yan. Basta yung guhit na yan, yung butas, pagtatapat-tapatin nyo yan horizontally, nang sa gayon, pag hatakin na tong clutch cable, especially yung inner cable o inner wire, lulusot dito. So, paano? Yan Bay, natak ko. Sa mga hindi pa marunong, hindi pa nakakaalam, ihilayan nyo to kung mahihila nyo. Yan.
So lumusot, yan o, lumusot yung inner cable. Yan ang purpose niyan. Pagtatapat-tapatin nyo tong horizontal na to, yung butas, para dito sa inner wire, para matanggal nyo. So ayan, tapos tanggalin nyo na yung dulo. So kung makikita nyo, merong kulang dito. Merong nawala, merong wala, o merong nadurog. So ipapakita yun dito, ipapakita ko po kung ano yun, i-explain ko po sa inyo. So pagkatapos nyo tanggalin to, hugutin nyo na sa kabilang side. So silipin muna natin. Tandaan nyo yung pinuwesto ng clutch cable mga kablog ha. Para sa pagliko, hindi po mapipersa yung clutch cable pag magpapalit kayo ng bago. Yung entrada nya, yung lusutan nyo, yung pinaglagyan ng clutch cable, tatandaan niyo kung saan nyo nilusot. Yan. Punta kayo sa kabilang side. Yan. Pwede nyo tandaan nyo mga kablog kung saan nyo isinalpak o inilusot yung cable. Para po may clearance o may allowance tayo para sa pagliko natin, magliliko tayo gamit ang manibela kung kakaliwa o kakanan ka, hindi po maiipit ito. Kaya po may tamang lusutan ng cable dito sa likod ng headlight para hindi po mapersa o hindi daw tinatawag na para hindi masakal o maipit yung cable. So yun, hilahin na natin to. Yan. Yan o, kadugtong yan doon sa bandang carburetor, sa ilalim, doon sa makina. Okay? So lipat tayo dito sa portion na to. Alisin na natin. Yan. So mga kablog, may washer pala yan. Nilagyan ko ng 4 na washer. Hindi sa lahat ng pagkakataon mga kablog, ipapaalala ko po sa inyo. Nilalagyan ng washer ang clutch cable ng STX na Yamaha. Conforme po yan kung medyo mahaba kasi tulad niya replacement lang, hindi siya original o genuine. Nagkakatalo sa haba ng hose o cable hose tsaka inner wire. Nagkakatalo din sa clearance o sa adjustment mismo. Kaya doon nagkakaroon ng pagkakataon na kung maglalagay tayo ng extra washer kagaya nito. So 4 pieces po yan. So kung bago naman at genuine, posibleng hindi na kayo maglagay. Supposedly wala po dapat talagang washer yan. So pwede naman yung mga kablog dahil subok ko na rin. So ayan, na-explain ko na yung 4 na washer. Dito sa portion ng holder na to, itong tinuturo ko ngayon, hugutin nyo. Pero to, bago yung tanggalin to, sabi ko nga, isasabay nyo yung mechanical pliers. Pagpihit nyo pa kaliwa gamit ng mechanical pliers dito sa push lever comp na to, may pagitan dito. Yung pag ganon, yung parang hook. Yung curve hook. May pagitan yan. Yung pagitan ng dalawang bakal dun sa dulo, yung nakaganyan, nakakurbada ng ganyan. Sa pagitan nun, dun yung ilulusot yung inner wire. Okay? So, i-close up natin yung camera mga ka-vlog para makita nyo ng gusto. Lagyan natin ng patungan. Yan. So para makita ninyo, mas klaro sa inyo. Ito, mechanical pliers. Yan na, para mas makita ninyo. Ito. Dapat yung gripping ninyo mga ka-vlog, marunong kayo mag-grip o maghawak at magpihit. Yan. Ipipihit nyo pa kaliwa. Yan, ganyan yung ginagawa ko. Habang ginagawa nyo yung pagpihit pa kaliwa gamit ng mechanical pliers para mas madali, isasabay nyo na sa paghugot dito. Mula rito sa holder at the same time, yung inner wire nga sabi ko, ilulusot dito sa pagitan ng bakal. Dun sa kurba ng ganyan, may pagitan, doon yung ilulusot yung inner wire. Okay? So, yan, ipapakita ko sa inyo kung paano. Gagamit kayo ng 2 kamay mga ka-vlog. Hugutin nyo muna to. Yan. O, diba? Yan, naglaglagan na yung mga washer. Kasi natanggal na sa holder. Tapos ilulusot nyo na. Diba yan, tanggal na. Pag natanggal na, yan o. Tanggal na yung part na yun dun sa holder.
Yung inner wire, ilulusot na natin. Okay? So, ganun pa rin ha. Pwede nyo isabay yung mechanical pliers ha. Yan. Pag na-release na rito, ito, papakita ko ha. Dahil nga batak na yung kable na to, dahil lumang-luma na. Madali na siyang atakin. Yan o. Yan ha. Tutulak ko yung inner wire ha. Para, yan ha. Tapos tulak natin. Yung sa pagitan ng bakal, ilulusot nyo. Yan, yan. Natanggal na siya. Yan. So, hilahin natin ng dahan-dahan yung kable na to. Yan. So, yan. Tanggal na yung luma. So, itong washer, gagamitin ko pa rin to. Set aside muna natin. Okay? So, yung pagitan, tatandaan nyo yan. Kung medyo sumikip o medyo enclosed tong dulo, gamitan nyo ng flat screwdriver. Ibuka nyo lang ng konti, okay? Kung masikip. Pero alala lang sa pagbuka kasi baka mabali o maputol. So kanina sabi ko, i-explain ko about dun sa sinasabi kong wala o yung nadurog na part dito, sa dulo. Ito. Kunin natin yung ipapalit natin makoto, i-compare natin. Sa mga di pa nakakaalam o wala pang ganitong karanasan sa pagpalit ng clutch cable, kagaya ng pang STX Yamaha, kunin natin to. Itong Makoto. Yun yung dulo ah. Yan. Sa mga pansin nyo, dito sa Makoto clutch cable, yan oh. Ito, yung cylindrical shape na yan, yung may butas sa gitna, yan. Yung parang bushing na maliit, yan. Ito, yung wala o nadurog dito sa luma. Yan. Kaya, papalitan. At ito ang papalit natin. Yan o. Compare natin ha. Kunin ko itong luma. Ito yung Makoto. Hugutin ko ha. So, Makoto. Yan. Set aside natin yung plastic. Lagyan natin yung washer. Yan. Tapos to. Ito yung pang Makoto. Yan. Ito ha. Tapos to yung luma. Yan. Compare natin. Itong hawak ko itong pang Makoto sa kaliwa. Ayan o. Para lang makita nyo yung sinasabi ko. Yan. Diba? So dito sa kanan, sa luma na tinanggal ko, wala siyang ganito. Itong mismong part na to na maliit. Yan o. Diba? Ito yung wala. Dito. Ito meron sa Makoto. So ito yung kailangan natin. So ito yung wala o nadurog dito. Kaya papalitan na siya. Kaya itong pinakadulo niya talaga, lumulusot na. Kasi manipis na to eh. Doon sa kabilang dulo naman mga kablog, ganun din. Ito yan yung Makoto. Ayan, meron din. Ito para klaro sa mga manonood. Para klaro po sa inyo mga kablog, yung sinasabi ko. Ito. So dito sa kabila, ito yung luma. Di ba? Itong nasa kaliwa yung luma na tinanggal ko, wala siya nito. Yung nasa kanan sa Makoto. Ayan di ba? Yung maliit na yan, wala nito sa kaliwa. Okay? So yun, na-explain ko na about dun sa sinasabi kong bilog, yung cylindrical shape na nadurog. So itong luma, wala na to mga ka-vlog. Palitin na to. Okay? So set aside ko muna rito yung luma. Itong bago, yung ipapalit natin ng Makoto ang ikakapit natin ngayon. Okay? So kaya kailangan ito mga ka-vlog, for fitting din yan eh. Yan o. Kasi kung masisilip nyo dito sa ilalim ng clutch lever, may pabilog yan, may hulma. Yan. Ilulusot nyo. Ilulusot nyo ng ganyan. Then, gantunin nyo, yan. Hilahin nyo, ilusot nyo sa yung butas na horizontal, yan. Yan. Tapos ikot nyo.
Ilihis nyo yung butas. Yan. Para di na malaglag. Yan. So, galaw-galawin nyo muna. Ilihis nyo sa butas. Yan. Yan ha. So, di na sa lulusot. Ilalak na yan. Yan. Nakaharang na dun sa part na to. Wala na yung butas. Ikot-ikot nyo na lang. Okay. Yan. Ikot nyo muna. Tapos, yung kabilang dulo nito, pang makoto to mga kablog ha. Yan. So, natandaan nyo naman kung kayo magkakabit, tandaan nyo yung pinasukan nito. Para sa clutch cable, yung lusutan. Para po sa clearance at allowance po, nang sa gayon, hindi inuulit ko para di mapuwersa o maipit ang kable. Tuwing liligo kayo, pakanan o pakaliwa. Yan, lusot nyo dyan. Okay. Okay. So, mamaya na yan. Babalikan nyo lang yan. Proceed muna kayo dito. Yan. Ganyan nyo. Yan. Para ikabit dun. Dito sa holder, sa bandang makina. Yan. Pag naganyan na yung pesto, proceed kayo dito sa side na to. Sa portion na to. Yan. So, depende sa adjustment. Kung di na kailangan, pwede nyo nang idirekta. Pwede nyo nang dilagyan ng washer dito. Gaya nung pinakita ko kanina 4 na washer. Ikabit nyo na dun sa holder. Ilusot nyo na to. Itong portion na to ilulusot sa holder. Then pagkatapos, itong dulo, yung inner cable, ilalagay nyo na dito. Yan. Sa tinuturo kong push lever comb. Kung kinakailangan nga gumamit na mechanical pliers, much better. Okay? Depende sa adjustment Pwedeng hindi maglagay ng washer. Kung kinakailangan, pwedeng hindi na. O kung kailangan, pwede rin maglagay. So this time po, maglalagay po ako ng washer. Ibabalik ulit yung 4 na washer. Ito. Okay? Dito. So pwedeng 1 by 1 ang paglalagay mga kablog Okay? Yan. Ito. Siyempre sa butas, ilusot nyo yung dulo. Yan, 1 by 1. Pwede maglagay ng isa, pwede maglagay ng 2, 3, 4 na washer. Pero hindi po consistent ito Gaya nga na sinabi ko, sa original, sa genuine, lalo't stock, wala naman talagang washer yan mga kablog. Dahil ang clutch natin sa STX, even sa ibang brand, TMX, Barako, may adjustment. May adjustment po yun. Yan. Lalo na sa STX tsaka RS kasi, meron po siyang push rod 1 at push rod 2 na nakakabit, nakakonekta sa main shaft. Yan. Kaya talagang ito full of adjustment po ang clutch ng STX. Kaya nga may washer At hindi po nagkakaproblema sa washer kung po pwede. Wala pong problema. Kasi matagal na tong nakakabit actually. Subok na siya. Nasubukan ko na siya mga kablog. Wala namang problema. Okay pa rin. Yan. So ayan, nailagay ko na yung 4 na washer dito sa portion na to, sa bakal. Then yung bakal na tinuturo ko, ito, yung hinawaan ko, ilulusot ito dun sa holder. Yan. Yan na. Ito yung holder. Yan. Isasalpak nyo. Yan na. Ilulusot nyo lang yan. Yan. Ganyan lang. Yan. So stay put na yan. Kailangan din na maalis to dito sa holder habang ikinakabit na tong dulo, itong inner cable, itong may part ng cylindrical dito. Okay? So again, kung kinakailangan mo lang gumamit ng mechanical pliers, gamitan nyo. Kasi persahan na yan Kasi mas bago tong inilagay ko compare sa luma na inalis ko kanina. Medyo hindi pa retracted o batak o banat yung inner cable. Okay?
So para mas babatak ninyo dito, halimbawa, pag magkakabit kayo nito dito sa push lever comp, galawin nyo lang dun muli sa parteng clutch lever sa manibela. Isagad nyo pabalik yung cable. Yan ah. Yan, sinagad ko pabalik. Yan, igaganyan nyo muna. Yan. Kailangan nakaganyan yan ha, nakasagad pabalik. Nang sa gayon, dito sa kabilang dulo, mabatak nyo. Okay? So, unahin nyo muna dito. Yan. So, gamitan natin ng mechanical pliers. Yan. Sa mga vlog ha, sa pagitan nitong portion na to, yung may paganyan, sa pagitan nito, imagine ito yung bakal, yung curve, yung pagitan nun, doon yung ilulusot tong inner cable. Ilulusot nyo, okay? Ilusot nyo ng tama. So, gamamit kayo ng dalawang kamay mga ka-vlog. Yan. So, close up natin. Yan na. So, lusot na. Ayusin lang to. Kasi dahil curve pabilog, para yan dito sa cylindrical. Yan. So, yan. Yan ang pwesto ng cylindrical shape. Dun sa inner cable sa dulo. Yan. O, yan o. Di ba? Yan ang proper fitting. Yan. Tingnan nyo na may, yan. Ganyan dapat ang magiging resulta o itsura pag naikabit na yung dulo ng inner cable dito. Yan. Yan na. Okay. So, okay na mga ka-vlog. Nakabit na ng maayos dito sa portion na to. Kasama dito yung washer, yung bakal, nasa holder na. Then yung dulo, nasa push lever comp. Yan, yung cylindrical shape dito sa dulo. Okay na. Pagkatapos nyo dyan, pag okay na yan, dito na kayo. Dito na kayo mag-adjust. Yan. Adjustment na tayo. Yan. So mga ka-vlog ha, may proper adjustment din yan ha. Kasi minsan may tinatawag na masyadong malalim, masyadong mababaw. Okay. Oh, medyo malalim pa yan. Dapat maganda yung play. So kulang sa adjustment. Ibig sabihin, habang ina-adjust ito pakaliwa, itong tinuturo ko, medyo titigas po yung pagpisil. Ibig sabihin, nare-retract po yung clutch cable na to, especially yung inner cable, every time na mag-adjust kayo nito. Itong clutch cable adjuster. Yan. Yan. Dito natin ha. Yan. Ito yung pang-lock. Ikot nyo to, kung yun lang isasama yung isa. Yan. Yan. So, ganyan lang po. Yan. So, itong huling ginagawa mga ka-vlog, ito yung huling portion o huling part para sa replacement ng clutch cable, yung adjustment. Ito, yung pinakauli. Tapos testing na. Paandarin yung motor para matest yung clutch, okay? So, ayan o. Diba? Ayan o. Kanina, nung di pa gaano na-adjust to, nung pinisil ko tong clutch lever, malambot at hindi bumalik ng gusto. Unlike ngayon, hindi gaya ngayon, ayan, bumabalik na. Medyo matigas-tigas na yung pagpisil ng clutch lever na to. Dahil na-retract na nga o nabatak na yung nabanat na yung cable. Kasi nga sa pag-adjust dito. Kaya nga may adjustment tayo rito eh. Yan, oh, yan. Dapat medyo matigas-tigas na yung play o yung pagpisil ng lever na to. Mararamdaman nyo naman yan. Yan. Okay. Tapos nyan, testing nyo na yung motor. Paandarin nyo yung motor para malaman nyo o ma-check kung kailangan pang mag-adjust. Kung kailangan pang mag-adjust dito or minsan kung kinakailangan bawasan yung washer. Sabi ko nga kanina,
conforme po yan, number 1 sa adjustment. Minsan sa replacement lang kasi yung cable. At yung push lever comp, push rod, konektado yan. May push rod 1 and 2 kasi ang STX. Yung push rod 1, nandun sa clutch side, yung maliit na nasa gitna ng clutch housing, dun sa gitna ng pressure plate, may push rod 1. Yung push rod 1 na yon is adjustable po. Meron po siyang thread at nut. At konektado yung push rod 1 sa push rod 2. Yung mas mahabang parang stick siya na alloy na nasa gitna o sa loob ng main shaft. Yun po yun. Kaya nga very adjustable tong STX at RS. Kasi sa TMX at Rusi, kung di ako nagkakamali at even sa Barako, wala po siyang push rod 2 na nakalagay o nakasiksik sa loob ng main shaft. Yung push rod 2, yun yung parang mahabang stick na alloy na meron itong STX. Kaya nga may sinasabi na conforme sa adjustment. Okay? So yun nga po, pag nakakabit nyo na rito, may washer. Dahil nilagyan ko ng washer, kailangan properly fitted na to. Tapos na-adjust nyo na rin dito, na-check nyo na. Chinek nyo na yung clutch lever kung medyo matigas-tigas at may play at bumabalik. After nyan, testing nyo na yung motor. Paandarin nyo na yung motor. Checkin nyo muna. Okay, papaandarin ko yung motor mga ka-vlog para ma-check ko kung kailangan pang mag-adjust dito. Stay put lang mga ka-vlog ha. Prepare ko lang yung motor. Ayun na ba? Ayun mo may kaliwa. So sa pag-check ko mga ka-vlog, i-adjust ko pa. So bakit? Bakit ko i-adjust pa ng konti? Medyo ano pa, kulang sa adjustment at kung minsan malalaman dito sa pag-shift ng cambio o kung magpiprimera tayo dahil ito ay baligtad. Pag magpiprimera po ako first gear o magbabawas, medyo matigas-tigas. At hindi po maganda yung play. Every time na mag-change gear ako dito sa pagpisil ko sa clutch lever, hindi po malambot, tsaka hindi masyadong bumabalik ng gusto. Kasi yun, i-adjust ko lang. So yun, napakita ko na naman yung kung paano magpalit ng clutch cable, kung ano yung mga parts na o gamit na kailangan i-provide, napakita ko na. So pwede natin lang isa mga ka-vlog. Isa natin yung dulo na to. Okay? So papakita ko na rin mga kabal kung paano mag-lubricate kung paano mag-refill o maglangis ng isang clutch cable. Ipapakita ko po. Okay? Ayan, alisin muna natin.
So patakon nyo lang dito. Pagagapangin nyo yung oil, ganyan. Yan. Make sure na lulusot sa butas ha. Dito, sa housing, sa butas, lulusot dapat yung oil. So konti-konti lang. Pwede nyo itayo ng ganyan para pantay yung daloy ng langis. Okay? Tapos gaganon-ganon ninyo yung inner wire dito. Para lang shake kayo. Para yung langis mag-flow pa baba. Yan. So, yan o. Yan, ganyan lang gagawin ninyo. Ganyan po ang paglalagay ng langis. So same din sa kabila. Kung ano yung ginawa nyo rito paglagay ng langis dito sa dulo, ganun din sa kabilang dulo, dun sa parte na holder tsaka sa makina, dun sa part ng push lever comp, ganun din po yung paglalagay nito ng langis, okay? Itatayo nyo lang ng konti itong kable para yung flow ng langis o yung daloy pababa lumusot po rito sa butas ng housing. So ganun lang, okay? So ibabalik ko na sa tamang pwesto yung dulo ng clutch cable sa clutch lever. Yan. Binalik ko na. Basta kung mali yung adjustment or kung kulang, either mababa o malalim, adjust nyo lang. Pero lang po. Kayo na po ang bahala mag-adjust. Proper adjustment, nasa inyo na po yan. Kasi depende rin sa rider o driver yan eh. Okay? Yan. Yan po. Yan, medyo ano na yan. Isilin natin yung lever. Yan. Dapat may ganyan yung play. Medyo nagpe-play. Parang may spring. Naglalaro. Medyo matigas. Unlike kanina nung pinisil ko, hindi bumalik. So yun nga, isang indikasyon po yun. Isang sign na kulang sa adjustment. Kaya ginagalaw to. Okay? So yan, mga ka-vlog. Ito po ay no cuts, no edits. More than 30 minutes na po yung time duration ng video kong ito, mga ka-vlog. Nasa, yan, more than 30 minutes na po. Kasi no cuts, no edits. At maganda po yung explanation ko rito. In-explain ko yung about sa push rod, about sa pyesa ng STX, sa main shop. In-explain ko yung adjustment, in-explain ko yung washer, yan. Para mas klaro sa inyo. Okay, wala na kayong hanap-hanapin pa about sa clutch cable ng pang STX 125 ng Yamaha. So ayan, ipakita ko na. So naipakita ko na po, mga ka-vlog, kung paano magpalit o kung paano magkabit ng isang clutch cable para sa Yamaha STX 125. Okay, naipakita ko na. So sa mga nanonood po dyan, maraming salamat sa inyo. Sa ulitin. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, sa inyo mga ka-vlog, magsipag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Search nyo lang sa YouTube yung Kael the Great. Hit nyo yung, pindutin nyo lang yung subscribe button, mga ka-vlog. Tsaka yung, i-hit nyo lang yung notification bell para sa updates. Okay? Yan po.